sulog is like flowing water, no? Or sometimes they would say it's also like a dance. I understand it as an expression of joy, no? More as a dance, no? Tingnan natin, talaga namang dapat matuwa tayo before the God whom we know loves us, no? May iba-ibang mga tawag doon, no? Yung sa amin, dinagyang. Others would say binirayan, which is similar to sinulog. I'm not a historian to argue which one is a better interpretation, pero I know that the sinulog, I know that raising the Santo Niño, no, in a dance, which we call Pitsenyor, no, will be here, no, for many more years to come. Yung Santo Niño, makikita natin doon yung saya ng Pilipino, ang sama-samang pagbibigay ng pahalaga sa isang buhay. At yung Santo Niño kasi ang siyang simbolo ng buhay na Diyos, na kapiling natin, na ang kanyang pagdating at pagsilang ay nagbigay ng kaligayahan, ng kapayapaan, ng pagsasama-sama. Nabubuo yung pamilya, nabubuo yung pamayanan dahil doon sa pagdating niya. Kaya lahat ay masaya. Sinasabi nila, he was the herald of good news, no? O siya mismo ang siyang magandang balita. Viva Pitsenyor! Viva Pitsenyor! Bilang Archbishop of Cebu, para sa akin, isa sa mga privilege po namin na magdiriwang ng piyesta ni Senyor Santo Niño. Kasi para sa amin, yung history po ng ating faith at yung religiosity konektado sa Senyor Santo Niño. Malapit na yung ika-500 anniversary ng pagdating ng mga Katsila at yung unang binyag, ika nga, no? April 14, 1521. At nung binyag na yon, binigyan ng mga Katsila yung wife ni Regia Humavon, no, si Princess Juana, ng image ng Santo Niño. Yun po yung simula ng Senyor Santo Niño. Minsan kasi mahirap kasi meron tayong mga sariling mga ritual na ginagawa bago dumating ang mga Kastila. Nung dumating ang mga Kastila, nag-introduce sila ng kung ano-anong mga practices. At pinagbawalan rin nila yung mga ibang katutubong mga gawain. Hindi sila masyado naging tagumpay doon. So ang nangyari ay nagkahalo yung mga ating mga traditional practice, yung mga katutubong practice sa mga bago. Kaya ngayon, nakikita mo, ginawang na-Pilipinize na, so to speak, yung mga ibang mga practices. Yan ay katutubong practice na sayaw, na ritual. Tapos sinaluan natin ng Santo Niño. Hindi yung mga tao dito sa pasungan. Wala magpabilin sa pasungan, pero inawat nato sa atong kasing-kasing. Sa parehong liturhiya at saka sa mga iba't ibang forms, no, ng popular piety, parehong makikita natin ang mahalagang papel ng mga iba't ibang simbolo, iba't ibang mga tanda. Minsan pwedeng idagdag natin mga ritual, no? Sila
Kasi tayo'y katawan at espiritu. We are embodied spirits. We are animated bodies. Katawan at espiritu tayo. Ang Diyos, sa Kanyang malaking pagmamahal sa atin, dahil alam niyang ganyan ang ating kalikasan, yan din naman ang pamamaraan kung paano siya nakipag-ugnayan sa atin. Gumamit ng mga tanda, nakikitang tanda. At ang pagkakatawang tao ng kanyang anak ay ang pinakamalaking tanda, pahiwatig sa atin na ang Diyos seryoso, no? To speak our language. Ang Diyos na hindi nakikita, nakita natin dahil nagkatawang tao siya. Siguro yun yung nakakaakit din sa iba pang mga deboto ng Santo Niño. Dahil dito na ipapahayag nila bilang isang bayan ang kanilang pagpapahalaga sa buhay at sa pagdating ng Diyos na buhay sa ating piling na nagdulot ng saya, pagkakaisa at pagkakabuo ng watak-watak na samahan. Ating karanasan, ang ating spiritual, ang ating religious experience ay napaka-emotional at napaka-physical. Ito'y sinulat ni William Peterson sa kanyang libro. Sinabi niya, bakit yung mga ibang Pilipino na galing abroad ay parati bumabalik sa Cebu o sa Aklan para sumali sa ati-atiang sayonan. At ang kanyang naobserbahan ay dahil sa sayaw. Yung sayaw ng ati-atihan, yung talagang sa tambol, sa sigaw, iikot sila sa sayaw, nalalagay sila sa trance. At yung trance na yon ay parang nawawala sila. Walang oras, lumalakas ang energy, ang taas-taas parang high. Señor sa anak, kini. Señor sa pariente, kini. Yung high na yon, nararamdaman nilang para silang malapit sa Diyos, para silang nasa isang state of transcendence at isang religious experience. Na very physical kasi sumasayaw at very emotional kasi naramdaman nila. At ang hirap-hirap maalis doon. Uuwi sila, babalik sila para lang maranasan nila. Masipagpakpak ng Señor Santo. Viva el Señor! Ang Ibahay, we have a unique way of celebrating the Santo Niño, the feast of the Santo Niño. Pinapanatili namin hindi masyadong commercialize yung pag-celebrate. Umawi na mo niya Santo Niño. Lahat pa rin naaayon sa tradisyon, lahat pa rin kung ano yung kinalakihan namin. Viva kay Señor Santo Niño! Viva! Viva kay Señor Santo Niño! Viva! Viva kay Señor Santo Niño! Yung naglalagay kami ng uling dito sa mukha. Yung iba nga, buong katawan nila. Just to papakita sa ating Panginoon na kami ay mga makasara ng tao at nagpapakumbaba kami. At the same time, lahat kami dito pantay-pantay. We are linked with the belief that we are one in the fatherhood of God. But how do we express it?
we express it in a different way. We have the ati-ati. We dance, we shout, we celebrate, we become brothers. We hug one another. We become joyful. Nobody is rich, nobody is poor. All became equal. Napakagandang babalikan at titingnan yung napakagandang mga cultural values ng mga Pilipinos. Katulad ng family values. Kung saan kapag mayroong mga ginagawang mga popular devotions, mga panata, ang pamilya ay lalong nagiging matatag. Nandoon din yung bayanihan spirit na napaka-importante at napakahalaga sapagkat kahit nasa mga tragedies natin ay lumalabas ito. At sana hindi lang sa panahon ng mga trahedya lumalabas ito, mga katangian ito katulad ng pagmamalasakit, bayanihan spirit, kundi araw-araw sa buhay natin. Noong December 25, nagkaroon ng bagyo rito. Ang Ibahay talaga ang isa sa mga sentro. In fact, ang simbahan, binaha din kami. May nasira, no? Pero sabi ko nga doon sa mga parokyano ko, nung nagmisa kami ng linggo, sabi ko, maybe ito ay isang tawag sa atin, wake up call, no? Ang debosyon ng taga-Ibahay sa Santo Niño, napakalakas, no? Ang bagyo, hindi kaya ang debosyon nila kay Santo Niño. Ano man ang mangyari, patuloy pa rin ang kanilang debosyon kay Santo Niño. Ang tao, marami pa rin niyang pupunta rito. Kahit sila ay nasalanta ng bagyo, kahit sila ay nasiraan, they will still be here shouting Viva kay Señor Santo Niño. Because of the religious experience, because sa mga nangyari sa kanilang buhay, na kung saan sila ay natulungan ni Santo Niño de Ibahay. Nakikita sa pagbukas ng ating puso sa Diyos, no? At siyempre yung Diyos may iba't ibang pamamaraan na ipaalam sa atin yung kanyang pagmamahal, no? Siyempre sa Nazareno, no? Alam natin mahal tayo ni Lord dahil namatay nga siya para sa atin, no? Pero yung sa Santo Niño, lalo na dito sa Kabisayan, we feel na yung love ng God ipinapakita sa atin na naging isang bata, no? A little child in that sense. And the image of a child is a beautiful reminder na, yun nga, no? Kahit makasala nga tayo, no? Huwag tayong matakot, no? We should put our trust. And that's what the Niño is, no? We put our trust in Him. Sa prayer nga, kahit siya maliit, no? He is powerful. Kahit siya bata, no? He is also the God Redeemer.